Yes, good morning! Ayan, so Happy New Year po ulit and welcome po sa ating mga viewers ngayong umaga, especially dun sa mga followers natin dito sa ating Facebook page, YouTube subscribers at yung mga nanonood din sa atin from different groups. Yes. So good morning po sa inyong lahat at isa na naman pong makabuluhang paksa ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. Yan po, kaya naman po ang ating topic for today is bakit maganda ang integrated farming? Yes. Una muna, ang integrated farming kasi, yan yung mga pag-aalaga ng higit sa 2 o 3 hayop. Ayan. Ayan, yun yung integrated farming na tinatawag. So, ito ay connection dun sa ating topic last Saturday. Diba? Binanggit natin kung ano-ano yung mga hayop na pwede nating alagaan ngayon 2024. At pwede naman na ipagsama natin dito sa topic natin na integrated farming na hindi lang iisa. Pwede natin pagsama-samahin yung baboy, manok. Yes. Combination ng livestock, poultry. Kahit balik-tarin mo, may aqua. Madami pa rin. Yes. Aqua, ibig sabihin, pwede kang mag-alaga. Pwede mong pagsabayin yung pag-alaga kung gusto mong mag-alaga. Baboy, gusto mo nang may isda. Yes. Gusto mong magtanim. Yes. Yan. So, pwedeng pagsabayin sa ating pag-aalaga. Tsaka dito sa integrated farming, nagbe-benefit ang bawat isa. Hindi lang basta separate na inaalaga. Kumbaga, dito pumapasok yung sustainability. Yes. Parang halimbawa ako, mag-aalaga ako na muna, halimbawa halaman muna o yung mga gulay. So, may mga sobra-sobra ako nasasayang. Ang mga baboy o yung manok, kumakainan. O di, magdadagdag ako. So, hindi nasasayang pati yung mga gulay na natatapon. So, ibig sabihin, lahat ng kung ikaw ay mag-aalaga ng integrated, walang sayang doon sa gagawin mo. So, ibig sabihin, kung magtatanim ako ng ganitong gulay. So, yung gulay na yun, mapapakinabangan ko as for myself sa pagkain ng pamilya. At yung sobra, pwede kong gamitin doon sa aking mga alaga. Yes. Then, katulad nung ako nari ay gulay yon, tapos kunwari may alaga din akong manok, di ba? So, yung sa manok naman, pwede rin tayong kumuha doon kung ano yung pwede nating mapakinabangan doon. So, kung halimbawa, ako nga, mahilig ako sa itlog. Ayun, Kaya napakamahal na itlog ngayon. E di, syempre, mag-aalaga na lang ako ng mga paitlugin. White layers man yan o free range. Tapos, magtatanim din ako ng mga gulay-gulay na pwede ipakain din sa kanila. At the same time, pwede rin namin kaining pamilya. Tapos yung shell ng itlog ng manok, pwede mo pa rin siya magamit as calcium source. Doon sa iyong feeds naman doon sa manok mo. At pwede rin yung fertilizer. Yan, Diba? Yun. So, yan yung tinatawag natin integrated farming. Para magkaroon po kayo ng idea, may pakikita po kaming video at pwede po natin itong gayahin. Yes. So, ito ho yung dating swimming pool to. Swimming pool yan. Ngayon, dahil kasi nga, siyempre, ang swimming pool maselan. Kailangan laging kristal ang tubig. Dahil sa wala namang gumagamit, kasi nga, personal namin to, family use lang. Nilagyan ko siya kayo ng ng bangus. Bangus ngayon ang nandyan. Nilagyan ko yan ng 1,000 pieces na bangus. Ngayon, ang bangus niya nasa 2 pieces na per kilo. Buwan na yan, nilagyan ko yan April. So, bali, 10 buwan na yata ngayon yan. Malalaki na yung mga bangus. Lasang bangus naman, kahit tabang, lasang bangus. Tumawag ako sa DA. DA Batangas. Sabi nila, pwede naman yung bangus sa tabang. O kaya, tinuloy-tuloy ko yung bangus. Tapos ito, asola. Yan yung asola. Hindi ba kailangan nila ng araw?
Araw? Oo, hindi na. Naka-araw naman, correct. Pero kapiraso na lang. Yung kapiraso. Kasi nung nakakulong yan, mamamatay yung bangus, walang oxygen. Kaya hinati ko nila ako divide yan. So, itong swimming pool nyo, ilang square meter to? Nasa ano yata ito, 24 square meter. Tapos 5 feet ang lalim. Malalim. Malalim yan, 5 feet yan. Akala ko, Lampas tao. dito. Lampas tao yan. Kalubog lang yan. Kasi ito yung flooring niya, no? Yan, no? Tindaan. Ito talaga yung harapan ng bahay ko. Oo. So, bali, ito, 20 square meters. 24. 24 square meter. Tapos ang depth nito, 5 feet. 5 feet. 5. Tapos dito may pambata, may hagdanan yan dyan. I see, Tapos, May pambata dyan. dating swimming pool, ginawa nyo na lang, Fish pond. fish pond. Para may pakinabang lalo. Oo. Tapos dati nandun yung aquaponic ko, mga lettuce. Wala, hilig nyo sa agriculturist ba yan? Mechanical. Wala yan. Tapos ito solar ko. Oo, napansin ko nga. Naka-solar ako, naka-tide grid. Tide grid siya. Kaya yung sobrang kuryente pumapasok sa grid. May binabayaran pa kayo? Binabayaran ako. Offsetting lang, offsetting. Yung net metering kung tawagin. Net metering, net metering yung sa akin. Kaya ito, may laman na bangos, 1,000 pieces, plus may asola. Yung asola, pagkain ng mga manok. Hindi nung isda. Hindi nung isda. Ano pinapakain niyo sa bangus? Sa bangus yung floating. Floating na pang isda talaga. So yung broiler doon talagang mainly for yung catfish. Catfish naman ang naglilinis sa dumi nila sa banyor. Kasi pagka dumumi yung manok, nahuhulog sa tubig. Dito hindi niyo pinapakain yon. Hindi ko pinakakain. Pitch lang to. Talagang Yung hito lang ang walang pitch. Pero ito pitch talaga. Kasi hindi naman kinakain ng bangus yung asola. Pero nung dati naglagay kayo dito ng Tilapia. ng tilapia, bakit hindi kayo ba't hindi niyo tinuloy? Una, mahirap ang marketing ng tilapia kasi nga, pang personal lang Personal use lang. Sumosobra. Tapos dumami yun no? Hindi naman dumadami kasi sex reversion Pag bumili ka ng mga fingerlings, yun na lang yun. Kasi ako nung ginawa ko, nagalaga ako, bumili ako sa palengke. Palengke, dumami. Tapos, yun, dumami na ng dumami. Nanganak siya. Nanganak Pero na matagal. nanganak. Hindi rin sandali kasi binili ko yung malaki na yung Malaki na. Ngayon may tilapia ako doon sa kabila. Malalaki na, halos 1 kilo na siya. Sinimulan ko lang yan ng pandemic Talagang maraming nagagawa. Pandemic, maraming natuto mag-isip ng tao So ito, bangus Bangus. Ay, sa kabila. Sa kabila nyo. Yan ang niya, ayan yung tubig niya, tumatapon dyan. Ayan may hito. Ito yung nyo na nag-alaga kayo ng poultry. Ito, mga manok. Ginamitan ko ng atobe. At yung atobe, nakita ko effective. Nung una, gumagamit ako Betracil. Nung una, yan yung mga kulungan yan, nakalagay kang teknika. Ito. Hindi kinakain ng hito yung dumi ng petla. Hanggang sa napuno ito. Napuno ng dumi. Ngayon, inalis ko yung peking duck. Sinubukan ko yung manok. Ginamit ako Betracil. Pwede bang gamit sabihin nyo Betracil? Kaso, ang problema ko, may langaw. And nag-research ako, nakita ko sa YouTube. Subukan yung atobe. Tinry ko yung atobe, bagamat mahirap bumili sa Lazada. Sinubukan ko. Nung makita ko, hindi siya nilalakaw. Yung Betracil okay, yung mga supplement. Nire-recommend din namin yan for additional. Kasi lahat naman yan nasa matik, magaganda. Pero mas effective, mas na-convince ako sa atobe. Kasi yung atobe, makita niyo yung dumi. Walang lakaw yan. Yan, walang lakaw. Hindi siya nilalakaw. Ultimo yung manok, walang lakaw. Pero nung wala akong atobe, dito, habang nag-uusap tayo, may langaw tayo. Saka yung amoy. Yes. So ito, pagbagsak ng dumi ng hayop yan, Pupunta dito. sa tubig, ayan, kakainin na ng mga hito. May hito yan sa ilalim, catfish. Catfish yan. Ano ito yung African? Anong African dito? Tapos siya yung lumalangoy niya para mabulabog. Para mabulabog niya. Tapos mahuhulog doon. Mahuhulog siya. May hito din doon. May hito rin doon. So, ibig sabihin niyo, wala talaga kayong linisan dito? Wala. Kasi, paano kung lilinisin?
Oh, yan yung dugo, yan nakikita nga ganyan. Pero walang langaw. Mapapansin nyo, walang langaw. Kaya nga, sabi ko nga, pag nakakita kayo ng langaw dito, babayaran kong 100 isa. Pero may manok ako ha. Pero walang langaw. Dahil yan doon sa ginagamit kong technology. Ito sabi nyo, every nakakailang harvest kayo na Dahil ang pag-order ko ng manok is weekly, 50 pieces, may isa 100. Basta araw-araw pwede kayong bumili ng manok sa akin kasi tuloy-tuloy na siya. Yun namang yung manok nung natin yun, definitely nakatiga. Ano hulasan ng manok? Lasang manok. Ibig sabihin na yung broiler Masarap. niya. Iba siya doon sa nabibili sa palengke. Iba yung lasa niya. At saka siksik, ang laman, siksik. Hindi malansa. Yung laman loob, kasi pinakakain ko rin sa ito Ganun ba? Pero yung atay, balon-balonan, yung sinasama namin sa ulam, hindi malansa. Iba siya. Iba yung lasa, masarap siya. Yan, yung misis ko, kayang patunayan yan siya tagaluto. So, ito po, ilan ang population nyo rito? Paano po? Ito, naglalaman ito. Ang capacity kasi ito, 50 Kaya lahat yan, nasa 350. 300. Kaya lang, dahil laging may namimili, kaya ganyan siya, kakunti ng pakunti. So, every week meron kayong benta? Sisaw. Hindi every week. Daily. Meron akong nakakatay na nakarep na naka-chop-chop. Naka-dress na yun. Halimbawa, isang pack tita, isang pack na dress, o kaya pack o kaya egg, meron yan. Kung magkano gustong bili ng tao, halimbawa, halagang 50 pesos, meron. Ngayon, iba naman yung live na binibenta ko, 135 ang benta ko live, per kilo. 135 per kilo. Kung doon sa mga naghahanap buhay, magandang investment to. Kasi mabilis ang marketing. Dahil ang tao hindi nagsasawa sa manok. Kaya nga lagi Kaya laging kumakain ng manok. Kaya ang the best na pang mga backyard, maisasuggest ko, mag-alaga rin sila nito. Gamitan lang nila ng technology para walang reklamo. Kayang-kaya na mo bang magbigay na sapat na kita para sa isang pamilya? Kaya po. Kung gagayahin lang nila yung weekly, para araw-araw kukuha sila. Kasi yung ibang nag-aalaga ng manok, halimbawa bibili sila ng 100 pieces. Hihintayin muna nilang ma-dispose yun bago nila sundan. Akong ginawa ko continuous. Kahit hindi pa ho siya nabibili, basta weekly, mayroon akong dumadating na sisiw. Ganon. Opo. Kaya kahit na daily kayong manguha sa akin, pang consumption ng mga tao, meron akong ibibigay. Yung native po kasi matagal. Hindi ka mukha ng mga ganito na tinatawag na 45 days. Sa isang buwan pa lang pwede nang patayin. Mabilis ang pera. Yung isang bumili kay Mrs. na naka-dress. Sabi raw ng mga anak, Mama, bakit ang sarap ng manok kay Flor Gem? Sabing ganon. Kaya piniriton niya lang yun Sabi ko, kasi ako, kaya masarap yung manok ko kako, may kasamang pagmamahal. Ganun ako mag-alaga. Kaya masarap. Palagi silang namimili. Hindi naman sa taas no kung masasabi, ibang lasa ng manok ko dahil sa technology. But anyway, sa panahon ngayon, importante ngayon yung ma-share natin yung gusto nyo ma-share sa tao na magkameron sila ng hanap buhay ganito. Sapat para sa isang pamilya, yung kita niya, basta't masipag na. Manok pa lang yan, may hito pa. May hito pa po. Ngayon, hindi na nila kailangan bumili pa ng lupa sa malayong bahay, dun sa walang bahayan. Kahit sa bahayan nila, sa baryo o sa subdivision, pwede silang maglagay ng manok. Kasi gumahan. Kasi maipagmamalaki ko, wala talaga siyang amoy. Ngayon, kayo mismo po sa kasing buhay. Kung meron kayong mga amoy dyan, wala nga. Na amoy tain ng manok o wala kayo makakit. Pwede nga dito mag-agahan, magtangalan. Walang langaw, hindi tayo dinadapuan ng langaw. Pero ang dami kong manok. Dito po tayo, makikita niyo sa banda rin. Tayo po, walang langaw yan. Kaya ng pig, wala ng pig. Walang langaw. Dito naman, tilapia. Ito, tilapia natin. Huwag ko kung pakainin. Kung makikita nyo. Ito naman, hipon. Ayaw lumabas yung hipon mo sa kanina ko pa-iising Ito yung manok po na ito nasa taas, hito rin nasa ilalim niya. Hito rin po yan, dito. Hito yan. Pero hindi pumupunta yung tubig niya dito sa tilapia.
Yung sir, may buhat kaya. Yan. Yan ang gusto kong... Ayan, ilalis ko yung hangin. Nandiyan sila sa kanilang apartment. Pero yun ba yun na nakadikit sa may wall? Yan, dito. Ayun, sa may wall. Yan. Nakadikit siya doon. Tapos may isa yun, Ito. yan. Buhay din siya. Kanina ko pa siya nilalaro ko siya. Usually, sir, sabi ni ma'am, pag araw daw siya, sa ilalim. Pag gabi lang siya, Lumalangoy dyan sa lumalangoy. So, pag araw, nandun sa kanilang Sa ilalim, apartment, sa kaya yung apartment. mga apartment nila. Yun! Babalik ko rin siya sa kakapitan niya. So, bali ang ikot nyo ng aeration dito, baka tulad doon nito sa may manok. Pag dumingan, yung tubig nito may sarili siyang pump. Ibinabalik na lang gano'n. Mahuhulog muna yun dito sa mga concrete pump na may mga ito. Distribute mo na. Tapos pupunta rin sa ilalim. Nandun yung pump para umakyat ulit dito. Yung, ibig sabihin yung dumi nila talaga is recirculate. Opo, nililinis. Yung dumi hindi na sinasirculate. Yun yung tubig. Yung tubig lang. Kasi yung dumi niya, mahuhugasan siya eh. Kakainin. Yung iba naman, naiiwan siya pero malinis na. So, walang filter. Walang filter. Walang filter siya. Pero itong sa may tilapia, yan yung may filter. Wala rin. Wala rin. Yun lang kapirasong hangin na yun. Wala. Saan napunta ko yung dumi niya? Yung overflow nito, dahil ito, may overflow to. Pupunta rin sa ilalim. Lahat ng tubig na overflow. Kasi continuous yan nagkakatubig. Naandun din yung hito. Nandun din, may hito doon sa baba. May hito Ibig din. sabihin yung tubig nito sa may tilapia, Pumupunta rin doon. doon sa may hito. Sa hito. Para yung dumi to kakainin din ng hito. Oo, kakainin din ang hito. Tapos yung tubig na malinis, babalik din sa kanya. Hindi na. Iba naman to. Galing naman to sa deep well. Itong tilapia at saka itong hipon. Galing sa deep well ang tubig. Ah, hipon to. Ito tilapia. Tilapia yan. Tilapia yan. Ito hipon. Ah, I see. Banamay. But, hindi. Ano to yung Puti. tawag doon yung fried fish. Yung ulang. Ulang, yun. Ulang. Buti na nabibili mo pa yung ano, na wala. Kinuha ko itong ulang na ito sa Batangas. 3 piraso. Saan mo sa Batangas? Sa online ko lang nakita sa Facebook. Ah, ganun. Pinunta niyo pa sa Batangas? Hindi na. Pinadala niya sa LBC. Alis mamatay nga siya. Buto na lang nabuhay ko. Ngayon mga anak na lang niya yan. Marami yan eh. Ang na-experience ko yung ginagawa ko dyan, yung tubig. Bawa, miskin na tayo. Nilalagyan ko muna ng atobi. Atobi. Ito, nilagyan ko ng atobi to. May atobi yan. Lahat ng tubig na yan, may mga atobi. Salamat po una sa pagbisita ninyo dito sa akin. Ina-appreciate kong mabuti yung malaki yung ginawa ninyo dahil binisita ninyo ako dito kahit nasa malayo. At nakita nyo po yung aking mini farm na makita nyo yung bago kong pamamaraan na integrated, kaya po integrated aquaponics. Kombinasyon po ng manok at saka hipon. Hinihikayat ko po yung mga tao na kahit nasa kanilang compound, sa maliit na bakuran nila, pwede po silang mag-alaga ng manok at saka po ng hito. Integrated. Hindi po sila mababahuan dahil wala po langang. Basta gamitan po na ng tubig, may tubig po siya. Saka gamitan po nila ng vitamin at tubig. So, doon sa mga makakapanood nito, kung gusto nyong bisitahin, welcome naman sila dito. Ayan, singer tuturuan kayo at marami kayong makikita rin very interesting at saka may mga mabibili kayo rito na on innovation ni engineer. Maraming po salamat. Okay po, thank you po. Thank you. Ayan. So, Ganda naman. di ba? Ang ganda ng setup ni Sir Flor. Ayan. Oo. Napakaganda ng diskarte niya kasi nga, kagaya nung na-highlight niya kanina, dun sa pag-aalaga niya ng manok. So, hindi siya nag-iintay na mag-ubos muna ng kanyang biniling mga sisiw o hanggang mapalaki. Talagang continuous, kahit may hindi pa nabibili, nagdadagdag pa rin siya ng stock niya. Oo, weekly yung paglo-load niya ng manok doon sa kulungan ng mga broiler. So, kumbaga naka-schedule na siya, kaya hindi siya nawawalaan ng manok. At
At saka yung marketing strategy, nabanggit niya at narinig ko kanina, yung mga ginagawa niya na by part. Para kung ano yung kailangan ng tao na part, ay meron siyang ready available. Nakapack na siya, in-freezer na lang. Yan. Maganda yung yung marketing strategy, yung kanyang setup. So, hindi mo na kailangan ng malaking area o kailangan may lupa ka. So, yan lang yung excess na, 'di ba, area niya doon sa bahay. Ganon kalaki, nakapag-alaga na siya ng hito, ng tilapia, ng bangus, at meron pa siyang ulang. Yun, diba? Puro aqua nga lang. Pero ang ganda ng Yes. Ang ganda ng setup talaga. So, pwede natin po yung gayahin. Kung di naman na medyo maliit lang ang inyong area, kung anong available na gusto nyong alagaan, pwede naman po yan. Tsaka na-maximize na yung kanyang lumang swimming pool. Oo, diba? Ang daming azola. Oo, yung azola, pagkain ng mga manok. Diba? Mga manok. Pwede ho nating ipakain yan. At pwede rin ipakain yan sa mga tilapia. Kinakain ng tilapia yan. So, kumbaga, iyan ay isang idea lang. So, syempre, yung inalagaan ni Sir, minaximize niya lang kung ano yung meron sa area niya. So, depende pa rin po sa location nyo kung hindi na ma-applicable yung ganong style. Pero, kumbaga, kung ano yung laki ng area nyo na pwede nyo kunyari magpagtaniman, hindi naman kailangan na gayahin nyo yung style talaga ni Sir. Kung marami naman kayong lupa dyan na pwedeng magtanim ng mas marami pang mga crops or mga pwedeng ipakain dun sa mga iba nyong aalaga ang hayop, mas maganda po. Kumbaga, napakita lang din natin kung paano yung i-set up yung integrated farming. Yes. Saka pala, nung 'di ba may napangako tayo last Saturday na ipapakita natin yung user ng ubas. Sa Pangasinan. Ayan, user ng technology sa kanyang tanim na ubas. Ayan. So ipakita natin kung ano ba yung itsura nung ubas. So ito yung actually yung binasa natin na message ng ating client na pinost niya sa kanilang Facebook account. So, ito yung from Atobi, Pangasinan. Opo, yan. Sabi niya nga po ulit dyan, as usual po, ginamitan ng Atobi at nilagyan ng mga available organic matters, chicken manure, balat ng saging, grass clippings, etc. Sa paso lang po nakatanim lahat yan. Bali, 4 times din nakapag-harvest sa December 2023. Hindi kasi sabay-sabay mahinog at kinain ng ibon yung iba. May 2 cluster akong tinaon sa January 1 para may handa naman kahit papano. At baka totoo yung sinasabi na swerte. Tapos sabi niya po is masaganang 2024 sa lahat. So, ayan. So, ito yung kanyang mga tanim na ubas. Yan po ay sa paso lang po nakatanim yung mga yan. So, may green, meron ding yung violet. Biruin mo yan, nasa paso lang, pero tingnan mo yung mga hitsura nung kanyang ubas. Healthy, malalaki. At saka napaka-fresh. Tingnan, Yan po ay isang idea lang din po. Nakatulad nung nabanggit natin last Saturday na pinag-usapan natin. Yan nga po, sa paso nga lang po itinanim. Sabi niya nga is parang libangan niya lang yung pagtatanim na yan. At least nagkaroon tayo ng mga ideas. At saka yung pinakita nating video, so maraming salamat po kay Sir Flor. At napahintulutan tayo na pumunta sa kanilang farm at mabigyan tayo ng idea. Yes po. At saka sa mga nagtatanong, willing naman po din si Sir na sagutin po yung mga katanungan nyo po. At saka, syempre, nagbebenta rin siya ng mga dress at live chicken. So, yung nandun naman po sa video, yung kanyang contact number. So, pwede po kayong mag-inquire sa kanila. Yes. So, maraming salamat po sa mga laging nanonood po dito sa UAP, itong ating live streaming dito sa Team Atobi. At kahit off-air naman po kami at meron po kayong concern sa pag-aalaga nyo po at meron din po kayong i-share. Ito po yung ating mga contact number, 0939-917-2858, 0917-540-8887, 0917-875-4262 at 0917-502-1007. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atobi Nanotechnology. At syempre po, lagi pong nariyan ng Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, lahat po ay welcome dito. Ayan nga, kagaya nung kay Sir na nag-aalaga siya, nagbebenta ng mga manok. So, kung kagaya nyo rin po, may binibenta rin po kayong inaalagaan ninyo, ay i-post nyo lang din po dito sa Facebook group na ito at
malay nyo po makatagpo kayo ng mga members na naghahanap din ng mabibilhan nilang pagsisimulang alagaan. So yung may mga questions po, i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo rito. At syempre po, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovnanotechnology.com. So, yung mga information po tungkol sa technology at iba pa naming products, so makikita po ninyo dyan. At syempre po, yung may mga questions din po, open po ang aming forum section at i-post nyo lang din po yung mga tanong ninyo at may mga sasagot din po sa inyo dito. Ayan. Siyempre, huwag niyong kalimutan i-visit yung ating YouTube channel na Team Ato V. At saka po yung pinanood natin kanina na video na nakapost na po yan doon sa aming channel sa YouTube. Yes. So, actually, ang dami na talaga nag-views eh. Yes. So, mapapanood nyo pa dyan, maliban po dyan yung mga previews na sa aming mga farmer's talk, sa UAP, na andyan na po naka-upload na ho po dyan. At saka pwede po kayo mag-comment at may sasagot po sa inyo. At syempre, huwag niyong kalimutan i-follow kami sa TikTok. Ayan. Yes. Na Team Ato V pa rin. Or yung at Ato V Nanotech. Ayan, search nyo lang po. At saka marami pa po kaming mga videos na i-upload po doon. Kung may mga katanungan pa, kahit off-air po kami, mag-comment lang po kayo dyan. So muli po, maraming salamat ulit sa lahat ng sumusubaybay sa amin ngayon dito sa UAP. Usapang Agrikultura, Paghahayupan, at pangisdaan. Ayan. So magkita-kita po tayo uli sa susunod na Sabado. And always remember, Team Ato V will continue to educate, share, And inspire others. Bye-bye!